So, hello mga ka-store. Ako na naman po si Kuya Arlon, ka-store, no? So, ayan, no? Happy viewing po sa ating mga manonood. At ayan na naman, balik po tayo sa topic natin. Kung sa paglipas ng panahon at naging high-tech na, ano ba ang advantages nito at disadvantages nito sa buhay na ginagawa natin ngayon. So, ayan lang, no? Siguro marami na tayo na pag-usapan at ngayon pag-usapan natin ang health o kalusugan. So, malaki ba ang naitulong ng pag-high-tech natin, sa ating kalusugan o nakasira ito sa atin, no? So, titingnan natin kasi ganito lang ho yun, Noong araw, Noong araw wala pong doktor pero bihira po ang namamatay. Opo, no? Pero wala tayong pinaparinggan dito, basta ang akin lang ay yung aking nakikita at nalalaman ay sinasabi ko lang, Noong araw walang doktor pero bihira ang namamatay at wala namang gamot. Ngayon napakarami ng mga doktor at malaki na malawak na ang mga kaalaman ng ating mga science, no? Pero bakit marami naman ang namamatay? Advantages kaya ito o disadvantages? Malalaman natin. Sige, pag-usapan natin. So, nung araw, sa totoo lang, walang doktor nung araw. Siguro alam natin yan, yung unang panahon, pero alam nyo ba na nung araw ay ang tao ay mahaba ang buhay ng mga tao, So, yung panahon nga nila Moises, umabot sila ng 400, 500 at may umabot nga ng 900 years. Pero walang doktor nung araw, no? So, ayan, titingnan natin, pag-uusapan natin kung bakit ba nangyari ito ngayon. So, ito lang siguro, kasi ngayon, naging high-tech na, sabi nga nila, lahat na ngayon, nape-preserve. So, ang pagkain natin, nape-preserve na. Ano ba ang ibig sabihin ng nape-preserve? So, ibig sabihin, nalalagyan na ito ng mga chemical. Oo, di ba? So, for example, sa gulay, umaabot na ng ilang araw, nilalagyan na ng kung ano, prutas, kung ano-ano, Pero ito naman ay hindi natin alam dahil hindi naman ako nagtitinda ng gulay. Pero may alam tayo dyan, So, ibig sabihin, nung araw kasi, pag pinitas natin yung gulay, agad-agad, kapipitas lang, niluluto na. Di ba? Katulad din sa mga baboy, di ba? Yung mga baboy ngayon, lalo na yung mga processing food, Alam ba natin yung processing food? Yung mga corned beef, mga sardinas, Ang dami na ho niyan, mga nilalagay doon pang preserve. So, alam naman ng tao yan siguro, hindi lang naman ako nagsasabi. So, maaring dito nakukuha kung bakit mga sakit o umiikli ang buhay ng tao, So, kaya siguro ganito ang nangyayari, Kaya nga, sabi ko nga, ito ba, pag high-tech natin, baka ito ay disadvantage ito doon sa ating buhay, So, ating mga kinakain. So, lahat na po kasi halos ng pagkain, nape-preserve, So, pinaprocess na siya, Tumatagal na siya. Yan, yan, pinag-usapan natin yung ating health, So, siguro ang advantage nito ay nagkaroon tayo ng mga makinarya, sa health, nagkaroon tayo ng mga machine, mga pang-detect sa ating mga sakit, At yan yung advantage sa natin, sa health natin, So, mga machine na nalalaman yung ating sakit sa loob ng katawan natin. So, yan ang mga machine kasi, So, yan ang nagde-detect sa atin na nalalaman natin dyan, yung mga machine na yan, para malaman yung sakit natin, Hindi katulad nung araw, na pag may sakit tayo, malalaman lang, pag masakit ang tiyan mo, lalagyan ka lang ng pantapal, Ganun nung araw. Tapos kung mayroon kang sakit sa balat, kukuha lang ng mga sapunong kahoy, na mga pinapakuluan, bayabas sa kung ano-ano. So, yan naman yung Pero mayroon pa rin mga remedy, may mga gamot pa rin kahit nung araw. Pero yan ay natural at mga
tawag dito, herbal, herbal ang mga gamot ng araw. Pero yun ang katotohanan kasi halos hindi masyadong namamatay agad ang mga tao, humahaba yung buhay. So yan yung advantage din dati, kasi halos hindi ka na rin gumagastos. Ngayon kasi may mga machine nga, ang mamahal naman, bago ka na diagnose, daan-daan libo at milyon pa, So talagang sa pag high-tech, malaki ding problema, lalo na kung wala kang pambayad. Ngayon, hindi ka rin makapagpapagamot, so mapupunta ka lang din talaga sa herbal. Mas okay na rin, kung may alam ka lang naman, So, pag nalaman mo yung sakit, katulad sa akin, kasi diabetic ako, So, ang sa akin, i-admit, i-admit ako, pero hindi ako pumayag, Ang sabi ko lang, gawan lang ng paraan at sa bahay lang ako magpapagaling. So, yan, nangyari naman at tingnan mo naman ngayon, sa awa ng Diyos, Hindi ako nagagamot, wala tayong gamot na wala tayong gamot na tinitake, kahit anong gamot, wala. Kahit masakit ang katawan ko, hindi ako nagtitake ng mga alaksan o pampawala ng pain, Kasi yun naman pag nagtake tayo masakit ang katawan, pagtitake lang tayo ng pain, pangpamanhid lang ho yun pangpamanhid. Ibig sabihin, hindi yung pagagalingin yung sakit ng katawan mo. Kung hindi, mamamanhid lang yung katawan mo. At pag naubos na yung pampamanhid yun, balik uli yung sakit ng katawan mo. So, yan lang, mas maganda yung mag-herbal muna tayo hanggat may alam din tayo. So, yan lamang, sa akin lang naman yun. Ako, hindi ko kayo ini-encourage na kung ano. Basta ako, yung karanasan ko ay yun lang yung sinasabi ko. So, ayan, meron nga bang kinalaman itong yung health natin, napakalaki, So, mayroon tayong advantages. Ang advantages natin, yung mayroon tayong mga makina na, at mabilis na nalalaman yung sakit natin. Pero ang disadvantages nito, dahil ang lalaki naman ng mga binabayaran natin once na nagkasakit tayo. So, halos parehas din. Nung araw naman, ay, di ba, mahaba pa yung buhay ng tao. So, maaring hindi nga nakatulong yung ating pag-high-tech dun sa ating kalusugan kasi parang lalong napapadali yung buhay natin, Hindi naman natin hindi nyo napapansin, di ba? Ang buhay ng tao ngayon, na lang, ang pinakamahaba na ngayon, pag umabot ka ng 60, yun na yung buhay ng tao, So, napaka-ikli na, Samantala nung araw, daan-daan libo, may umabot ng 100 plus, Ngayon nung kapanahon ng Panginoon Moses, 400, So, wala pa, ayan talaga, walang doktor. Pero itong sa atin na, yung may mga doktor na tayo, pero lalong umuikli na yung buhay. Tinan mo ngayon, dahil din ito sa mga, di ba, yung pag-high-tech, di ba, yung sinasabi ko ngayon, mga pag-preserve ng mga pagkain, na-preserve na yung pagkain, kaya nagkakaroon ng mga chemical, so lalong nagpapaikli ng mga buhay natin. So yan lang naman aking lang wala naman akong diyan pero yun ay ibig sabihin nakikita ko lang ay sa nangyayari ngayon. So, di ba, imbis na dahil high-tech na dapat matatagal, mas mahaba yung buhay natin, pero parang high-tech din yung pagkawala natin. Hindi nyo napapansin, di ba? So, yan lamang sana may napulot kang aral. Pag ikaw naman ay hindi mo naman kailangan uminom ng gamot or nasa sayo yan, kung ikaw naman ay alam mo sa sarili mo. Ako talagang di ba? Nagdoktor ako 1 month lang pero hindi ko na yan tinuloy-tuloy at parang masakit lang sa katawan ko at parang lalo lang ako nahihirapan. Ginawa ko, alam mo kung ito lang ang technique, payo ko sa inyo, para medyo everyday mag-exercise ka lang kahit 20 to 30 minutes, Pag medyo may sakit kaya para lumabas yung pawis mo at laging nababawasan yung mga toxic mo sa katawan, Tapos kumain ka lang, wag mong pigilan yung kahit anong kain mo, okay lang. Basta importante mag-exercise ka. Tsaka syempre iwasan mo yung bawal. Kung may bawal sa'yo, kung diabetic ka, iwasan mo yung asukal, na madami. Tapos yung matatamis, ice cream or ano man ng mga pagkain na makakapagpadagdag pa doon para lalong lumala yung sakit mo. So iwasan mo mga ice cream, mga matatamis, mga soft drinks, iwasan mo yan. Magtubig ka, Tapos kung yung tubig mo, pwede mo lagyan ng mga lemon o mga citrus, So yun, pwede mong gawin niya. So yan lang yung mapapayo ko, Sana may matutunan ka dito sa aking mga sinasabi.